Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa minomonitor nating bagyong si Paulo ngayong araw ng Linggo, October 5, 2025. Sa kasalukuyan nga po uling namataan si bagyong Paulo sa layong 565 km kanluran ug Sinait, Ilocos Sur, na kung saan taglay na nga rin nito ang lakas na hangin na umaabot sa 150 km per hour, samantalang may pagbuso na nga rin ito na umaabot sa 210 km per hour. Samantalang kumikilos nga ito sa bilis na 20 km per hour. Dahil dyan, bagya nga po itong lumakas na may kategory na nga po ito na typhoon category. Samantala, dahil dyan ay inaasa na nga po natin ang pagbuti ng ating magiging lagi ng panahon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil nga po sa ang hanging habagat ay hinihilang nga po nito ang ng bagyo, ang hanging habagat na siya naman nagpapalayo sa atin sa kalupaan. Kaya naman po dahil sa hinihila nitong bagyong si Paulo ang hanging habagat, makakaranas na rin tayo ng maliwalas na panahon dito sa area ng Palawan. Gayon din sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Samantala, bukod nga rin dito sa minomonitor nating bagyong si Paulo, mayroon tayong panibagong bagyo na minomonitor sa may ilangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan huling namataan nga rin ito sa layong 2,200 km east of northeast ng extreme northern Luzon. Na kung saan taglay na nga rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 55 km per hour, samantalang may pagbuso na rin po itong na umaabot sa 70 km per hour. Samantala, kumikilos nga ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At dahil dyan, asahan po na posible nga po itong lumapit o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, inaasahan na nga natin itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility na kung saan bagya nga rin nitong hihilahin ang hangin nanggagaling sa may Timog Mindanao. So, kung saan ay posible nga rin po tayo makaranas niyan ng mga ulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan makikita natin sa may silangang bahagi ng ating bansa ay may drone pa rin tayong minomonitor na hanging amihan. Na kung saan nga po bagya na nga po ito nakaka-apekto. Na kung saan dati wala po tayong hanging amihan, ngayon ay meron na po tayong hanging amihan na siya nagtutulot na nga po ng mga bagyang ulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi dito sa may area ng Bicol Region at Quezon Province. At bagya rin na apektado ang silang bahagi ng Visayas. Na kung saan hindi naman po gaano ito makaka-apekto. So bahagya lang po siya makakaranas dahil hindi pa naman po ito kalakasan yung hanging amihan. So samantala na dahil sa kasalukuyan, makikita na rin po ninyo ito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya mananatili lang pong alerto at updated sa mga bagong ulat pa. Para nasa magiging layo ng ating panahon, ay asahan po ang improving weather sa may Luzon, Visayas at Mindanao. At maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Dahil sa mainit ang temperatura sa umaga at sasabayan pa ng mainit na panahon na siyang naglilika ng evaporation at ng hanging amihan. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may area ng ating karagatan, iasahan po na wala na po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan dahil sa palayo na nga rin po ang bagyong ating minomonitor. At wala naman na po tayong inaasahan na siyang magpapataas pa ng alon sa dalampasigan ng ating mga baybayin. So kaya po malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayan mga isda kahit anong baybayin ng ating karagatan. So ingat lang po tayong mga kababayan at para sa ating kaligtasan. Yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagi ng ating panahon. At maging alerto lang po tayo at updated. At maraming salamat sa inyong lahat. And God bless us all. Bye for now.